Mga probinsya sa Northern Luzon ang inaasahang tutumbukin ng bagyong Lawin sa mga susunod na araw. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan at mga residente abala na sa paghahanda. Ngayon pa lang, live mula sa Santa Maria sa Ilocos Sur, may report si Cesar Apolinario. Cesar. Jessica, kahit pagod na pagod ang mga opisyal ng gobyerno rito sa bandang Upper North, no, ay sa mga oras na ito ay abalang-abala pa rin sila kahit nga mga puyat dahil kadaraan lang nitong bagyong Karen dito sa lugar na ito. At dahil nga paparating na naman itong bagyong Lawin ay ngayon pa lang kahit hindi pa naka-red alert ang buong probinsya rito ay handang-handa na raw sila sa paparating na bagyo. Puspusan ang paghanda ng mga taga Basco, Batanes para sa paparating na bagyong Lawin. May ilang itinali na ang mga bubong para hindi liparin. Parating daw bagyo. Kaya tinatalian namin para hindi liparin. Wak na eh. Kaya kami sa una eh. Ano na? Sa una eh. Hindi kami nakaprepare ng masyadong ano. Nakaimbak na rin ang ilang relief packs sa bodega ng Provincial DSWD. Ang pagkain ito pantulong para sana noon pang bagyong Ferdy. Pa namin nabuksan kung anong... Tapos sir, from here, i-distribute sa islands. Yeah, per municipality. Isasap-allocate namin sa mga municipalities. Then yung mga counterpart natin sa mga munisipyo, sila na yung responsible dun sa distribution. Ayon kay Governor Malu Cayco, marami pang bahay sa isla ng Itbayat, Hilaga ng Basco ang hanggang ngayon hindi pa rin na isa sa ayos. Karamihan ay trapal pa lang. So, nagbigay na ho ako ng memo sa lahat ng mayors, chairman. Sa ngayon, inaabangan na ang Philippine Navy vessel na may dalang 10 toneladang relief goods at construction materials tulad ng mga kahoy at steel bars. Pero hindi pa raw ito nakakaalis mula Cavite. Yung daladalang relief goods ng Philippine Navy vessel, parang sa Lawin na yon. Isa pa sa kanilang problema ang nasirang Doppler radar noong bagyong Ferdy. Nakaposisyon na rin ang mga gamit pang rescue sa San Fernando, La Union para sa posibleng hagupit ng bagyong Lawin. Mula safety kit, life vest at malinis sa tubig na maiinom hanggang sa mga pamputol ng puno dahil inaasahan daw ang malakas na bayo ng hangin sa lugar. Nakakondisyon na rin ang mga makina ng 2 jet ski, 4 na rubber boat sakaling bahain ang mababang lugar sa buong syudad at katabing munisipalidad. May mga rescue boat na rin ang nakahandang gamitin. Kahapon ay pinulong na ang lahat ng mga kakailanganing ahensya na tututok sa paparating na bagyo. Tinukoy rito ang 18 barangay na flood-prone area, habang isang barangay naman ang may banta ng landslide. Naka-alerto na rin ang mga ahensya sa probinsya ng Ilocos Sur at buong Ilocos Norte sa panibagong bagyo. Maging ang mga otoridad sa probinsya ng Isabela, naghahanda na rin. Jessica, nakausap natin ng mga opisyal ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, ano? At ayon sa kanila ay nakapag-meeting na raw sila kasama ng mga leader ng bawat bayan, ano, para pag-usapan nga itong preparedness dahil nga sa paparating na bagyo. At kaninang umaga raw ay nag-anunsyo si Governor Amy Marcos, ano, at sinabi niya dun sa mga magsasaka na kung pwede ay anihin na yung mga pwede ng anihing palay sa mga oras na ito hanggang bukas dahil nga inaasahan nila na malakas ang nababayong bagyo rito sa lugar nila. Kaya yung mga magsasaka kanina, yung mga harvester, nakita na natin yung mga sasakyan dito sa highway rito, Jessica, ay nakaantabay na at anytime ay pwede nang mag-harvest ng mga pwedeng i-harvest na mga palay sa mga oras na ito. Jessica? Ako, tama yan, Cesar. Panahon pa naman ng ani ngayon at inaasahan na, alam ko, inaasahan ng maraming magsasaka na maganda yung ani this year kasi hindi gaanong naging malakas yung mga nagdaang bagyo dyan sa parteng yan ng Luzon, no? Sana at this stage nga ay nakaani na sila kasi doon ang tumbok talaga nitong si Lawin eh. Alam mo, Jessica, nung bumabiyahe kami mula kaninang hapon, ano, nakita natin yung mga palay. Hinog na, kumbaga, masasabi na pwede na talagang anihin. At nakausap ko yung mga harvester kanina. Ang sinasabi nila, yung kumbaga yung
maraming mga palayan dito na pwede nang anihin ay kailangan ng anihin. Magsisimula na raw sila ngayong oras na ito hanggang bukas dahil inaasahan baka Thursday ng gabi o Thursday ng umaga ay maglandfall na nga. At sinasabi rin nila, sila mismo ang nagsabi sa akin, nung tinanong ko sila kung yung mga palayan ba na yan ay inaabot ng tubig baha at ano ang pwedeng mangyari. Ang sinabi nila, umaapaw daw hanggang highway mismo at ang nagiging problema, luging-lugi sila, patapon na itong mga palay nito kapag binaha at kumbaga talagang makikita mo zero visibility yung lugar na yan kapag daw malakas yung bagyo nahahampas dito sa norte. At sinabihan na rin ng mga kapitan ng barangay yung mga iba pang mga negosyante rito na kung pwede kahit konting hinog na lang daw pwede na rin daw yung anihin basta hinog na ay wag na raw nilang kumbaga wag magbakasakali na pahinugin pa lalo at mabenta ng mas mahal dahil kung babagyo at lalakas ang ulan sa Thursday, Jessica, ay talagang babahain ang lugar at milyong-milyong piso ang mawawala sa kanila sakaling bahain ang lugar nila, Jessica. Okay, mabanggit ko lang, Cesar, kasi nakita ko na nagpunta ka ng San Fernando, La Union. Diyan kasi ako lumaki. At sa buong pagkabata ko hanggang siguro high school, college, bago pa ako nagtrabaho, until only recently, no? Hindi ko alam na binabaha na rin pala yung aming hometown o city na siya ngayon. Yun ang ipinagtataka ko kasi buong buhay ko halos hindi ko naranasan na mabaha yung aming hometown. Ngayon, binabaha na. Ibig sabihin, baka may mga factors na kailangan tingnan yung ating mga opisyal dyan, hindi ba? Ang sabi sa akin nung kausap ko kanina sa city CDRRMO, ang sinabi niya kung dati raw, Jessica, tama ka, hindi binabaha ang karamihan sa mga lugar dito, pero dahil siguro daw sa climate change, at dahil daw yung ibang mga bundok dito kapag daw lumakas ang ulan ay bumababa daw talaga yung tubig mula sa bundok at ang pinaka problema pa, Jessica, isa pa ay kung sumabay yan sa high tide. Makikita mo sa aking likuran ang lakas-lakas na ng alon. Although hindi pa sinasabi kung high tide o low tide ngayon, pero kung itong pagtaas ng dagat, Jessica, sumabay pa sa lakas ng ulan sa Thursday at kumbaga bumagsak yung mga tubig mula sa bundok, yun na yung sinasabi nila na talagang babahain. At Jessica, siguro ikakatakot mo kung sasabihin ko sa'yo hanggang highway daw ay umaabot yung tubig. Tama ka, sinasabi ng mga tao rito hindi nila nararanasan dati yung mga pagbaha dito sa City of San Fernando. Pero sa ngayon daw talaga nagbago na ang panahon, Jessica. Kaya ang dapat gawin daw ng mga residente rito ay kailangan mag-ingat na rin at kung pwedeng anihin ang mga dapat anihin na nila, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Ilocos Sur, Cesar Apolinario.